Hello mga karelasyon. Isipin mo ito, kasama mo ang partner mo sa isang party. Masaya kayo, nag-iinuman, nagtatawanan. Tapos biglang lumapit sa'yo ang partner mo at sinabing, Babe, okay lang ba sa'yo na makipaglaro ako sa iba ngayong gabi? Pero kasama kita. ano ang unang mararamdaman mo? Galit? Curiosity? O interesado ka rin ba? Dahil para sa ilang tao, hindi ito kataksilan. Para sa kanila, ito ay isang napagkasunduan. At ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang uri ng relasyong ito na madalas hindi maintindihan ng marami. So kung interesado ka, curious ka, manood ka. So, diretso na tayo. Una ay ang swinging, mga swingers. Ang swinging sa simpleng salita ay isang couple-based arrangement. Ibig sabihin, pareho kayong sumasali, lumalahok. Hindi ito ginagawa ng isa habang naghihintay ang isa sa bahay or sa labas. Sabay kayo, transparent kayo, kasama mo ang partner mo sa bawat gawain or eksena. Karamihan itong nangyayari sa mga lifestyle parties, mga pribadong gatherings kung saan ang mga mag-aasawa o couples ay nagtitipon at bukas sa posibilidad na makipag-swap ng partners para sa isang gabi. Pagkatapos, uwian na. Walang follow-up, walang emotional na attachment, puro physical lang. Ito ang pinakamalaking rule ng swinging. No strings attached. Bawal ang ma-in-love. Bakit ginagawa ito ng mga tao, ng mga couples? Una, novelty at excitement. Ito yung pakiramdam na sobrang thrilling. Yung excitement ay umaapaw. Pagkatapos ng maraming taon sa iisang relasyon, natural na bumababa ang intensity ng physical intimacy. At para sa mga swinger couples, ang pag-explore sa iba ay isang paraan para i-recharge ang kanilang sariling relasyon. Parang nare-refresh ang enerhiya nila sa isa't isa. Pangalawa, yung shared experience. May mga couples na nagsasabi na ang swinging ay nagpapalaki ng tiwala nila sa isa't isa dahil bukas sila sa isa't isa tungkol sa kanilang mga kagustuhan. Walang itinatago, walang lihim. Pangatlo, kontroladong curiosity. Kaysa magtago at manligaw ng palihim, pinipili nilang gawin ito ng magkasama at may mga patakaran. O, di ba? So, sa halip na ikaw ay magtaksil, dito ka na lang kung pareho kayong sumasang-ayon sa ganitong setup. Pangalawa, ang open relationship. Ngayon, ibang-iba ang open relationship. Kung ang swinging ay couple-centered at physical lang, ang open relationship ay mas malawak, mas komplikado, at may mga emotions na involved. Minsan, nafo-fall talaga ang mga nasa ganitong uri ng relasyon, okay? Sa open relationship, ang isang tao o silang dalawa ay pwedeng makipag-date, makipagrelasyon, o makipagtalik sa iba kahit wala ang partner. Meron ka pa ring pangunahing partner or primary partner. Pero pwede kang magkaroon ng secondary na relasyon sa labas. Ano naman ang pagkakaiba sa swinging? Ang couple, ang unit. Magkasama silang gumagawa ng desisyon sa swinging, okay? Sa open relationship naman, ang individual ang may kalayaan. Kahit hindi kasama ang partner, lumalakad siyang mag-isa. Nakikipagrelasyon siya sa iba na hindi alam ng kanyang partner. Kasi open silang dalawa sa ganoong setup. Pero meron ding mga open relationship na meron ding mga strict
rules. Halimbawa, pwede kang makipag-date sa iba, pero hindi pwedeng matulog sa sarili nating pamamahay o sa sarili nating tirahan na may ibang kasama. O kaya, pwede kang magmahal sa iba, pero lagi mo akong inilalagay sa una. O di ba? Parang mas magulo ito ngayon, di ba? Sa totoo lang, parang magkarelasyon kayo, pero okay lang sa inyong dalawa na bawat isa ay merong ibang karelasyon. At yan ay kasama sa pagiging open ninyo sa relasyon. At dito nagsisimula ang pinakamalaking hamon ng open relationships, ang jealousy management at ang konsepto ng compersion. Ano ba ang compersion? Ito ang salitang ginagamit ng mga nasa polyamory at open relationship community para ilarawan ang pakiramdam na masaya ka para sa partner mo kahit kasama niya ang iba. Bakit ginagawa ng mga tao ang open relationships? Una, pagkilala sa limitasyon ng iisang tao. May mga taong naniniwala na walang isang tao ang makakatugon sa lahat ng iyong pangangailangan, emotional, physical, intellectual, kaya hindi sila naghahanap ng perfect one. Naghahanap sila ng network of meaningful connections. Pangalawa, pagpapahalaga sa kalayaan at autonomy. Ang ilang tao ay mahirap i-confine or ilagay sa iisang relasyon, hindi dahil sila ay masamang tao, kundi dahil ang kanilang love language at identity ay hindi tugma sa tradisyonal monogamy. Pangatlo, honesty over performance. Para sa marami, mas gusto nilang aminin na may nararamdaman sila para sa iba kaysa magkunwari at magpanggap sa kanilang committed relationship. Sa dalawang ito, ano ang mas karaniwan? Dito sa Pilipinas, exclusive. Ang swinging ay medyo underground yan. Yan ay patagong ginagawa. Okay? Madalas ito sa mga alta, sa mga taong mataas ang social status. Ang mas nakikita or bulgaran or lantaran ay yung open relationship. At ito ay madalas sa mga younger generations. Sa ngayon, ito yata ay uso or in, okay? Na nagkakasundo ang mga magkasintahan or magpartner na sige, open muna tayo ngayon, okay? Basta umuwi ka sa akin, tayo pa rin ay magkarelasyon, okay? Parang nag-e-explore sila. Tsaka ka na tumigil kapag nagsawa ka na. Kung tayo, edi tayo sa bandang huli. Kung hindi, ay hindi. Parang ganon ang mga ganitong mindset sa mga ganitong open relationships, which is parang ito yung mas ginagawa ng karamihan. So, ayan po mga karelasyon. Hindi kailangang tanggapin ang swinging o open relationship. Hindi ito para sa lahat. At hindi ito ang sukatan ng modernong pag-ibig. Pero ito ang leksyon na pwede nating kunin mula sa usaping ito. Ang pinakamatibay na relasyon ay itinayo sa komunikasyon, hindi sa mga assumptions. Ang mga couples sa swinging at open relationships, kahit ikaw man ay sumasang-ayon o hindi, ay may isang bagay na kailangan ng bawat relasyon. Ang kakayahang pag-usapan ang mga bagay na mahirap sabihin. Kasi ang katotohanan, mas maraming relasyon ang nasisira hindi dahil sa kataksilan, kundi dahil hindi kailanman nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang tunay na nararamdaman at mga kagustuhan.